Glory to God sa kaayos na Diyos. So, gusto ko mo-share this one, Pastor Dante, sa word mo. Greetings kay video man to, naman siya. Sa ato dyan pa, great o Sir White. Hallelujah. Glory to God. Praise God. May buntag nun sa tanan. So, we are glad na once again kami ay nakaabot na po sa Iligan, no? So, we tried our best na makaapas sa anniversary. Pero wala gyud gitugot, no? So, we know na the Lord has his own plan. But we are blessed and we are glad to see you na sa Facebook. We are updated, no? And we have also one brother, no, si Brother Leo Radomes, who is from here. Mas updated ko karon kay kasi sa iya ko kumauta na sa mga activities dito sa church. So, although wala mi naka-appeal sa last Sunday nga anniversary, but our prayers and our hearts are with you during the celebration. So, we prayed and we also rejoice, no, sa mga victories na gihatag sa Ginoo sa tuwa. So, I know that we are always blessed by the Lord. Ang sa amo lang, no, na from us, no, in Jeddah, from our church na in Jeddah, we love to see you growing in the faith. At sa kada victory, kada activity nga gihimo ni Lord sa atong mga kinabuhi, napo ni siya impact sa buha dito, no? It encourages us, give us strength and motivation to go on and serving the Lord. So, once again, sa man akong istoryang pastor, belated happy anniversary. So, sa lahat tanan po gihimo sa Ginoo sa atong church, no? Kami nalibay o kami po nagipag-celebrate po sa inyo. So, sa tanan po pangabutan ng himuon po sa ni Lord sa ato, no? The rest of the things that God has prepared for us and for the things that He has set to do in this church. I am glad for that news that they are there both one for the launching of House of Faith Ministry, and I am glad because personally we have a lot of brethren in Jeddah, Saudi Arabia, who came from Butuan. They were asking me if there is House of the Faith somewhere there because daghan kita mga igsoon sa Davao, sa Surigao, Butuan, Cagayan de Oro. We hope na next anniversary next year, if the Lord willing, na ay mga from Saudi Arabia na mo-attend sa anniversary. So, isa na sa among mga goal na one day, maka-appeal niya sa inyong mga activities diri sa Iligan. And they are excited. So, ang problema man gud lang is, among mga schedule sa bakasyon, kumpanya ang nag-set, no, mag-listen adjust. But we are praying that one day, makita ninyo, dinilan kami. Kundi makita ninyo ang mga itong mga igsoon from Jeddah sa Korea to come to visit there in this church. So, sa kada activity nga yung gihimo dire, we are updated also and we are including it in our prayer meetings in Saudi Arabia. Sila po kay naglong po sila ng one day, mataymi po sa ilang bakasyon para makabisita sila dire. So we keep on praying for that so that you will see them also personally. At sila po ma-encourage po sa tuwa. So, as the Word of God says that He who began a good work in you will bring it to completion until the day of Jesus Christ in Philippians 1:6. So yun, mo na ang promise good po na atong hawiran perminti na the Lord will continue to do greater things sa buhay, sa atong mga kinabuhi diri sa church sa Iligan. So God bless you and may the Lord continue to bless us and may the Lord continue to increase us in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amo ato pagpakan ng buhay na Diyos. Hallelujah. Glory to God sa individual, no, sa iyang ibuhaton. At sa privilege sa nakapadayang tao paambit sa pulong sa Ginoo. And today, I just want to share
this message today ay importante sa mong heart throughout the years. Only nag-stay, only nag-susum na magapadayon sa pagpagalagad. Isa ni sa nag-mold sa aking life. Ang na appreciate mo, ako na nagtuo, na binintima na ito this year, this is the commission, kung nasunod ko share last Wednesday, fulfilling the commission inside the parents. Doon naman kayo ang kapariyo, kung na emphasize ang fulfilling the Great Commission. Kung kami open your Bible, in Revelation chapter 5, Revelation chapter, that's right, chapter 7. Revelation chapter 7, verse 9 or 10. Revelation chapter 7, verse 9 or 10. Ako basahon sa NIV version. After this, I looked, and there before me was a great multitude that no one could count, from every nation, tribe, people, and language, standing before the throne and in front of the Lamb. They were wearing white robes and were holding palm branches in their hands. And they cried in a loud voice, "Salvation belongs to our God, who sits on the throne, and to the Lamb." Let us pray. Heavenly Father God, glory and honor belongs to you. Himayaon ka, Lord, ikapuntagon. O God, we say thank you, Lord, for your presence. Salamat, Ginoo, sa pulong na nausap, O Diyos, ng madawat. Holy Spirit, you are teacher today. Open up understanding, give us conviction, encouragement, empower us, Holy Spirit. Masabtan na mo pagkadayon, kung sa giti ay ang among ibuhaton. As a church, Lord, salamat kayo sa pulong. Himayaon ka, Lord, sa mensahe ng buntagon. Glory and honor belongs to you. In Jesus' name, amen. Nag-share ko sugo na fulfilling the Great Commission. Tumago na ito ang limang kapangutana. O sa last Wednesday, itubag na ito ang duha ka first question about the Great Commission. What is the Great Commission? Why is there a Great Commission? Importante nga pangutana. O akong i-share last Wednesday, na fulfilling the Great Commission, fulfilling the Great Commission, mura na yung kung talaga ko kailangan emphasis kung sa'y impact sa buha. Finishing the Great Commission, akong i-share na sa inyo, ang finish the Great Commission more on pagpamuhat the work of the Great Commission. We need to finish it. Kung ano, ang fulfilling the Great Commission is more of divine, more of God. Panahon sa Diyos sa Great Commission. Kung siya'y gusto na i-fulfill sa Great Commission, na kung ano rason na kinahanglan bumano na ito, kaya siya'y gusto i-fulfill sa Great Commission. Kung ako share last Wednesday, ang isa nga nung may Great Commission because of this scripture in Ephesians chapter 1. Sa Ephesians chapter 1, ang scriptures, ingon si Paul sa letter to the Ephesians, the first part sa chapter 1, iyan i-conclude ang chapter 1 in this statement. He made known to us the mystery of His will, according to His good pleasure, which He purposed in Christ, to be put into effect when the times will have reached their fulfillment, to bring all things in heaven and on earth together under one head, even Christ. Nga nung Great Commission, ay gusto sa Diyos na si Christ ay maray. All the operation, fulfillment of the ages. Muna, ang Great Commission. Bilang kayo, isuko ta, kundi, muna yung gusto, lalo sa Diyos, pag beginning of time. When the ages pass, ang gigamit the word sa original Greek, fulfillment is the pleru of the ages, the fullness of time. Ang fullness of time, ako, na si Christ, Lord of all, on heaven and earth, mauna ang primary commission. Mauna, there's no other purpose. Si Christ,
Murain. Walang what the Great Commission. Nga naman ipulpira ito, nga naman kailangan. Kung hindi mo na sa Diyos, sa ingat na akong pagkalamhanan. But gusto sa Diyos, na i-demonstrate niya sa ato. Unsa niyang gugma. Throughout history, the scripture records the man, the debate, ano sa involved. Wala'y plan niya Diyos. Always, God has a plan o consistent siya na iyang umanon. And He is an all-knowing God. Nga naman, may fulfill nato na. Nga naman, kailangan si Christ mo reign over all creation. Ang rason niya na, sa akong desert, last quarter, Revelation 5, verse 9 of 10. Kay matod pa ng scripture, sa niyang panahon, ipakita ni John, nangapangutana si John, who is worthy to break the seal? There's no one worthy. O, ipakita ng John, there's one worthy, the lion of the tribe of Judah. Then iyang gi-conclude sa verse 9 of 10. And ipakita siya that the elders, angels, sing the song. They sang a new song. You are worthy to take the scroll and to open its seals. Because you were slain, and with your blood you purchased men for God from every tribe and language and people and nation. You have made them to the kingdom and priests to serve our God, and they will reign on earth. Why? Because they purchased by the blood of the Lamb. 20 times, more than 20 times. Now, the book of Revelation mentioned Jesus as the Lamb of God. Nga naman, emphasize the pronoun ni John. Because ang pinaka-center, the core of His plan is Jesus died for us. Jesus purchased us by His blood. O nang why na i-recognition. Nang importante, kailangan, plano na murahin siya, na siya mismo nag-ipadala ka sa lahat. He purchased us by His blood. From every tribe, di lang kita ang Bisaya. Kita abot sa kasadang kita ang sa Jeddah. I believe di lang kung sa mga Pinoy na nasa Jeddah. Because I believe na mission field man ang Southern Lady. Because of this, we are purchased by the blood. Every living soul, even today, ang matuusan nato from the least to the top. Matambo kong diwa. May tukado kong dili. Mabata. All people on earth is purchased by the blood of the Lamb. Ipo-precious na tao. Walang kita na yung recipient sa nang respond sa gospel. Muna ang ating accountability. Na ganang pag-purchase na people will respond. Now, itong tubagon na pangutana is red and red. Muna itong tubagon na din. Karusa ba? Kini Great Commission na buhaton. Karusa ba kini mahuman? When? What is the timetable of the Great Commission? When? Asa ba ta? Asa ba i-fulfill ang Great Commission? Unsa ba? Asa ba mga dapat? Gusto na ko lang tubagon nga kabuntagon. Ako na ito. This is the very reason. Di na ko malinta. In the 1996, in our time in MSU, tadihan katong nagasugod ni mga ministry sa evangelist, Brother General Rojas, na after niya sa MSU, kami ang first contact niya dito sa MSU. Then the revival niya abot at mga time, mismo sa mga cottage, dito, tadihan nabola din. Diba may hingin niya agad ito ka? Kiniling na tao, hindi na ako naman what am I to be the Lord already, 1995. But even though wala ka siya, I believe na nakita niya rin, himo sa Diyos, sa iyang isugtan. Siya, tao, wala pa yung higay. Hindi siya mahilig ko. Identity. Ubus, pantay siya. Low profile na tao. Kung muna, piling niya, ibalik sa amok.
Pili niya i-expose me sa house of evangelism. Yung passion, tawag na niya, so willing. Mawag na niya passion. Then, alit lang, hinabok siya ng misyon. Di lang siya, dugay naman nila. Nag-reach out siya sa all ang mga Bisaya. Nagkaroon na, dito na siya gumatong pag-mission sa mga ako may hindi na first pastor sa church ako na 1989 with the elders na ako yung pastor. After that, 1 year later, I decided to join him in the mission field. Dapat sa bumot ay nanguna. Kaya kung hindi na magbayas pa sa bumot, ako yung isunod. Dapat ko join sa mission field. Kini na si 29 years later, mauni ang mission. Ang sick sa house of faith. Ang tao. O na ay nakapadugang sa mission. O na nagtao ang room movement. Nagtao ang CPNT partnership. And I rejoice, O Lord God, diha ni sa among pananaw. Umato pa sa scriptures, I want to read this. Before na ko explain ang Revelation chapter 7, 9 to 10. Even for the first time, after the Holy Spirit niyabot sa Pentecost, sa nabaptize the Holy Spirit, ang 120 more na people, sila 120 sa upper room. Then, nagwalik sugod si Pedro. Nagwalik siya sa first must crusade with the scripture. Then, chapter 3, dito sa temple, sa Nipaton John, remember the healing of the lame? Umuli niyang statement. Kaya nag-explain siya why this man is healed. Muli niyang gisulti. O dili ko na-touch. Dili ko ginimain sa Diyos sa mismo kung pioneering year at church. Muli niyang gisulti. O dili ko nakahatag o more ang akong passion. Kaya nagatuon ko. Acts chapter 3 verse 18 to 22. After explaining the gospel, after challenging the people, morning statement, gisulti ni Peter through the power of the Holy Spirit. Kung siya, verse 18, but this is how God fulfilled what He had foretold through all the prophets, saying that His Christ would suffer. 19, repent, turn then and turn to God, so that your sins may be wiped out, that times of refreshing may come from the Lord, that He may send the Christ who has been appointed for you, even Jesus. He must remain in heaven until the time comes for God to restore everything, as He promised long ago to His holy prophets. This is a prophetic word. Woman, about total salvation, about champion repentance, about the proper time of refreshing of the first coming of Jesus. Ay nagiwalay. Then He says, concluding word, He must remain in heaven. Now Jesus must remain in heaven until the time, until the fullness of time will come. Ngayon, restore sa Diyos ang tanan. Ngayon, i-promise sa mga prophets. Isa na nanginig. Ang primary thing, si Christ mo rin. He now in heaven waiting for the fullness of time. Na humanod ang Great Commission. He fulfilled the Great Commission. Are you not excited? Mauli ang naghatag hope. Mauli dapat nagdasig nato. He's coming! Kung scientists tuhanon, in the early 80s, 90s, itong mga revivals, tabot ko sa Korean Euro, tahan kayo, kailangan to altar call. Mapalihan, altar call, nakasama, bakit ito, altar call. After the altar call, pagkawas, the same life. Grabe na itong mga altar calls. Grabe ng mga anointing for the Spirit. Porto. Po, nagkaroon tayo sinubuan. Ganyan ba tama ng loob? Hindi nga natin mapunit sa Holy Spirit. May joy. We speak the language of heaven. There are miracles and wonders of healing. Mga other calls. Then, today, yung tanong sa Diyos after sa Malawi,
after sa nahitabong kidnapping, nabuntag kami sa team, na-adapt ko sa GIL for 14 years. Itong nakita ko ng Katolik. For 14 years. Salamat po ni Brother Eric Olmedo, ni Pastor Marshall. Kung gano'n nakita na mo, Lord, no, hindi dapat. Hindi lang yung magpapulo sa mga spirito, magpapaptize, mag-lay of hands, mag-receive of prophetic word. Glory to God na. Ang yan ng tanan niya ay kailangan muna tao ka. You need to preach the gospel. Muna, outside, nalilita sa church. Nga pag-abot sa Holy Spirit, ganing nahitabo sa us. That by my reason, remember us today. Kung sa'yo na son, ang Holy Spirit abot, but you will receive power. When the Holy Spirit comes on you, I will be my witnesses. Witnesses that know you. Ang power sa Holy Spirit, ang giftings and ang gifts for the manifestation of the wonders of the Holy Spirit. Ang primary purpose is the power. Dynamite power. Ang primary end is evangelism. Winning of souls. Umuna, ang isa ka rason na gusto sa Diyos masabta na. Ang pangutana, kung mauna diyan ang gusto sa Diyos, nagpadahin na for 10 years. I praise God for His culture. 10 years consistent ng church. Sa every summer, nag-release evangelism. Every weekend, nag-release evangelism. Weekend evangelism. O karon, nag-target ng daily evangelism. I am excited to that. Daily evangelism mo na. Mga magdala, isa na may aksan ng ulan mo. Basta na ibakante. John Midas. Excited po. This is the passion. Ang tubag, nga naman. When? Kalau sa pamanayin mahuman, wapin. Kalau sa pamanayin mahuman, when? Kung many times, atong basa sa Bible, kami na si Jesus, ang nalangay man. Ano? Revelation chapter 7, atong sa atong context, atong text sa Revelation chapter 7, verse 9. Isa ni, di ako malintan na scripture. Kasi diyan nagkakaroon ko sa conference ligan, way back in the 90s. Sa usa ka tribal missionary na nagwali. Mo niya yung gigamit na scripture. O kanilagi. Eh, gani, hindi pa kayo di ba kayo sa ministry. O na may balon sa mga scripture. But sa diyang, giwali niya ng reman sa akong grade. Gano'n, pag-challenge ka niya, grabe. Akong hila. Nga later, ang mga na-respond at nga challenge, ngayon na akong kauban, years later, dili na sa House of Faith, na ito nga time, na yung mga music movement, na nahitabo, na yung mga kabangin, in that years, 1990s. After Marawi kay 91-92, mga matong kidnapping, January, nakaulit man ko dahil. Before that, nahitabo. Na-conference man ko. Hindi ko, prepare ko sa Diyos. I-prepare ba nga na nahitabo na siya'y ipabilin ng fire. May mong focus. But, huwag mo ni. I want to share duha ka importante na points ng duha ka verse of the wind. First, atong basahan verse 9. After this, I looked, and there before me was a great multitude no one could count, from every tribe, people, and language, and standing before the throne in front of the Lamb. They were wearing white robes and were holding palm branches in their hands. When every tribe, every tongue, every nation will worship before the throne. Kalau sa mga umanagin commission, kung umabot sa time na matuman yung pananawang ipakita ng God, na before the throne, every tribe, every word, every talan, ilang tribo, pitulungan. Kung naman, wala ko na kayo, wala ko na mahito mo. Bago lang ko nag-experience ako sa missionary pastor.
Yung ang iyang idea na pastor, ako idea na Revelation 7:9. Basta natin isa at libo na ma-represented dito. Wala na sa kumuluspan sa iya. I believe in your own heart. May pasabot niya. Na outside people and language will stand as a church. At kailangan ko church in outside manaas na yung local church. Then your own local assembly. I believe in that yun na. Dalawang history sa church. Dalawang history sa church. Wala sila ipabiyak sa Jerusalem hanggang mabuo ang mga church sa Jerusalem. Wala sila ipagawa sa Jerusalem ma-accomplish ang leadership. Nakapamuha sila ang nakastan sila. Acts 2:40, panahon minuna ang scripture. Then ay hindi pamunta sa Diyos. O dito na panahon, si Pablo itawag sa Diyos. I believe na may 3S. Ang mga nag-obisyon, 3S characteristic of the church. Pag-anang na church na siya, as the scripture says. First, a gathering, an assembly of believers. A gathering of believers kailangan first self-governance. Self-governing, that means their own leadership. They will govern themselves. Makapamuha sila na wala na utabang. Na the leaders. Hanggang yan pag na leadership kailangan self-supporting. Na sila makapinan their own. Makabalog sila pag dinan sa Great Commission. In their own, kinakinan po. Maka, operate nila sa own support. Ikatulo, kailangan na sila self-propagating. Na sila kapapunta kong propagate. Pagod ako nakik-meeting kagahapon sa grupo na akong ginamentor ng mga MBBs. Nakik-meeting ko itong mga niyaging bulan sa usa ka church planter. Sometimes sa usa ka director sa missions agency na tigat o ginamo ko para sa iya. Pastor, ito may director sa mission. Kani ba mga people? Lagi na, pinisalaan mo area. None of our church, nana na tayo pastor o leaders na silang kabarog na. Walang bisod na pa to. Saka na naguna pa sa mga Pilipino. But I believe in my own heart. I understand. Muna nagkaroon ko bukas ng karoon. To time to time, in my own times, share this burden to some. Kailangan makafocus mo. Kamu nga people group, pray! Kamu nga grupo. Now you can stand. Tawag sila kayo. Kailangan mo magtabang. Support. Di ba galit na nilubuhin kay mga prosecuted man sila sa pamilya. Kaya mong pag-meeting sa iligan, tinago, galit, magaling yung schedule, tinako, we do not make schedule. Ang walang galing, di na mag-touch. Tungkol na ng BBL, sa sitwasyon na ito ko. But by the grace of God, ako nagatukan ng nasulat sa verse 9. Holy and conscious, not before the throne. Sila mismo na naon mga churches. As of now, by statistics, among the 13 unblessed tribes, na gitawag nila ng by census o ng actual dita, wala pa'y makaingo ka na ay church. Nana, tatawsong, nagdugay lang ng tao. Pero, sa ako galing sila. Pero, sa context, nana, gitawag mahaw. Muna akong ginalang to. Muna panganahon sa the word of the Great Commission. Ang pag-fulfill the Great Commission, ang akong pagtrabaho, muna context. Preaching
cross culture. O na itong tema last, andong pa sa salamat. Crossing culture. O siya nang depart to the country sa December 3, 2012 na launching. Because I always believe my heart since the beginning pa, na bago ko expose sa Diyos sa work, sa cross-culture work, in our times, di pa sa lugar. Ako dito na po, nahangkon ako sa local church, ma-involve the cross-cultural work, di man siya not may monggower, missionary, sender, but you need to be involved in praying. Kanang praying gani, mas masurukot, kita na angay. I-commit, kaya pray na kita. Kana, in giving to mission. Discipline kami mga pastors, elders, we, ourselves, with the pledge na mamuna sa pledges. Nago pledge. Nago mas. Declaring to the Lord, Lord, for me, Lord, kailangan may tapoy mo na kayo, may tapo ko sa Mindanao, I always believe. It's more than a political issue. It's a spiritual issue. Because God wants to awaken His church for the Great Commission. Many years na, naata sa Mindanao, kung sa ba ang atong burden sa ila. Are we sharing the gospel? Kumahadlok pa. But I always believe because it is written, it is a vision. O ako mismo. O sana nakahigayon with the missionary praying. We see the vision. I am there. When somebody say, nagsitaw pa na ako. Church rising. Church. Guys, build this church. O mga anak, muna dapat ma-remind mga mission agencies. Without the local church, they cannot do the job. O sa'yo, gamitin ng local church lang. But salamat sa Ginoo, that God is raising up. God is running mission agency. Kanang understanding, o kanang public siya, the list. O I believe, kini na scripture kailangan ma-fulfill. O nabati in my heart, bakit? Yung Lord, kung pwede pa lang mo to appoint by your side in this time, Lord, kung so send me, kami ni Amin, o si Amin, to the field. Kung ang ginumang ginasay always, is doon alasan akong ihatag sa scripture. Nanong kailangan natin buhaton eh. You can open your Bible. Two scriptures I want to share. Una is Romans 11, verse 25-20. I want to answer that word where. Asa bata mamuhat. Kung kanang when, nahitabo na mag-worship na at mabangan sa Diyos before the throne. Kinin sa chapter 11 sa Romans, si Pablo, nagpaambit sa Romans, sa iyong burden ng second people, like human, even though he's a Roman citizen. Morning suotin niya, kaning statement sa verse 25. Nga morning, ang kanunay mag-remind sa ako. Kung sige suotin, dire. I don't want you to be ignorant of this mystery, brothers, so that you will not be conceited. Israel has experienced a hardening in part until the full number of the Gentiles has come in. Full number. Ang one version, complete number. Nadya ay full number na Gentiles. Ang Ginoo niya nagpinta na siya katalingon, pintada na ay numero na kompleto ang mga hindi. Kita, Gentiles man ta. Muna, ang Israel ko yung nag-hope. Kaya ilang revival, may nabutan ko ang Gentiles. Nakabot na sa full number. O tala ko sa inyo karon. Nakabot na baka sa complete number. Sa Gentiles. Ang Ginoo rin na iba to. Muna, padayon na sa finishing. Ano na kayo tulo?
The more ko na-excite na dati. Lord, ang malay, completed number. Lord, kung ang number na every ko may mag-complete sa number ko, hindi namin mamuhat. Hindi mag-complete ang number. Diba? I believe na agay, number people. Ang Diyos na hitalo niya. Mag-complete ang number. Kung sa Bisaya pa, ako na ito, ako ni conviction. Hindi man naman ko sa ako ngayon eh. This is my conviction throughout the year. Ang Bisaya Church, Tagalog Church, hindi man tawag na ito, nasa atong kultura na majority culture in the Philippines. Happy na complete yung number. But the English people in the Philippines, we're halfway pa. We're bihado ang number. Mga I believe in that. Muna, kaya sa Diyos na mo, pinanita ko sa Pilipinas na mo. Because God is determined to fulfill His plan. Huwag yan itas ang church. Erase them ng church. Nakita man ang iyang gitawag. There's a great awakening in Mindanao. There's a great happiness in Mindanao. In this coming year. Hindi matod pa sa history, sa church. Ang paborito na matod pa. Sa inuwan ang Panginoon ni Pilipino. If you read, if you study, history of the church, nagtao ang church sa persecution, nagtao ang church na martir, matod pa sa 2013 na census, naman ko, 480 believers, 180 believers every 24 hours, mamartir. 480 minimum. Mamartir every 24 hours. Nakita ko sa minute. Ano man? Ang gagawin na pastor, gagawin na sa darana, na go to the scripture. Ako ibabasa sa scripture sa inyo. Kahit ba kayo imo na pastor? I want to read your scriptures. Revelation chapter 6, 9 to 11. Mga hindi siya na ako, share na ito yung missionary years ago. Naginaman ko sa Diyos. Verse 9-11, akong basahon. When you open the fifth seal, I saw under the altar the souls of those who had been slain because of the word of God and the testimony they had maintained. They called out in a loud voice, "How long, sovereign Lord, holy and true, until you judge the inhabitants of the earth and avenge our blood?" Then each of them was given a white robe, and they were told to wait a little longer until the number of their fellow servants and brothers who were to be killed, as they had been washed completed. Hallelujah. Di lang numbers, Gentiles makumplit, numbers of martyrs. Ang Ginoo niya ay nagalantaw na ay lumino ang Ginoo. Yan yung pala din. Na numbers of martyrs, kung ganang number, kung ikaw binistin sa martyrdom, dili pa mahuman, kaya kailangan mamatay ka sa Kristo. Ang biyawan mo na. Yan, katong missionary nag-share sa amo kay, grabe ito siya. Nanganod mo ito. Di ba ko sa limot? I tell you the truth. I am numbered to be one. I know that God speaks to us. People don't learn, but we are counted. O nadunggan na namo later. Ako later, na sila gina yung mga thieves. Somewhere. Because, I miss them. Mga isip, mga taong yung raise up. Presley, tahan kayo. Na si John Elliot. Ito na John Elliot, pag-auto pa lang niya sa katribo, sa isla, pagdali siya katamak sa sun, dibangkaw na siya. Namatay dito siya on the spot. Huwag pa siya kasunod. But later, ang iyang wife, tungod ito yung kamatayon, nag-revival ito matribo. Wala. 9 specific numbers of martyrs. Well,
mga tribo, na yung mga martyrs. Kung ito na ang word na witness sa original Greek na gamit sa inyo is martyrs. O ang aking niya ikuha ang word na martyr na English word. So kung witness na ka ni Christ, package deal, possible ka may martyr. Kisa sa inyo rin, gusto may martyr. Huwag yung pataas. Ha? Because throughout the years, modern history of the church, the more the church is persecuted, the more ay mga namatay sa church, the more ang church will explode in number. Kuya mga kalimay dito, katultungan kidnap, Lord. Lahat ang tulo, pag meeting na mo ito, nalinig ko sila, meeting na kayo niyo. Nag-meet ni. At ang bari manulog, hindi na meron na po. Saan sila? Kung saan dito? Kung paano ni? Nag-skip namin na yung lumiruha. Salamat sa Ginoo kay gibuhi pa man sila. But God has His own sovereignty. Muna, kinaredy ka nini. It is God. God protects. Nanging protection ng Ginoo kanang ginaguna sa Ginoo. Mo-protect siya sa imo kay mo nang prayer to Jesus. Father, protect them by the power of your name. Ikson, mauni ang pagpili na dito. Naman, the blood of Jesus, sabi, the Son of God became man. Unsa ba na kamahal? No treasure on earth could surpass sa treasure sa price he paid with Jesus sa Calvary. When iniinom ka, it is finished. Finished time. Nahuman man niya ay inibuhaton, kita sa mga ina yung tapan so. Mga nato ba? Tapan ka ba? Duyok ka ba? O yan si ka? Ato may daily evangelism, hakitang soul. Duyok ka ba? Ay mga oras na nakadalakwat sa na oras, 25 man ang atong schedule, patubungan 25. Run out this team na ni, mag-inot, pag kami at kansa din, hindi mag-imuna na rin. Tata, ito may out this team. Pinitahay nito nun. Saan na rin? But this is, we need to pay the price. Ano man, sigurado na ta. Amen? We're bound in heaven. Kinsa eh, ingon din eh, nagpalaroon ako sa langit. Sila taas ka mo. O ba yung taas? O po na ako. Kinsa sa inyo diri, nakaingon. Paingon ako sa langit. Amen. O di magtaas. O po na ako. Kinsa nagto. Napaingon na sa langit. Pataas ka mo. Kung yun na God knows. Muna nga surat ng mahadlok na ta. Graduation na ng mga kahit natin Ginoo. Tapakoy, plano. I want to end this. Akong ending I want to take time to just pray this morning. Can you open your Bible? Kini sa scriptures. Kani sa ni Pablo, kani mga letter nila. Usually, mag-end ng property. O dadabasa na ako ng scripture. Ipisa ni Pablo, basa na ng doxology. Si Pedro, na doxology. Si Jude, na doxology. Ako ginagawa I want to read one of the doxology of the scriptures. Kinakalunay basa ni Pastor Jude. Jude. Sa nga chapter? Wala. Asa naman. Jude, verse 7. Asa naman na. Isa mo na ka-chapter. Jude, verse. Atong basahon. Hindi na ako basahon. Kaya taas man eh. Naman yung mga kwan pa ni Jude. Dili yung pagtapos niya. Kining sa verse 24.
Every time ako ning basahon, talita ko remember, every time ako sa kapastor, nagabasa ni, naghimon niyang doxology sa iyang benediction. Always remind me of the sovereignty of God. Even though, finising na ta. Wala na ta magsugod ha. Wala tong ta-prima. Finising na ni. Bukan na tagsugod. Finising na. Paghuman. O mao ni promise. Mao ni ang isa sa promise sa Dios. Through kang Jude. To Him who is able to keep you from falling and to present you before His glorious presence without fault and with great joy. To the only God, our Savior, be glory, majesty, power, and authority. To Jesus Christ our Lord before all ages, now and forevermore. Amen. Ibson, ibig naman kuyaw kayo ang price na ito. Dami martir, dami persecution, but ang promise sa Diyos. Even He is able. But He is able to keep you from falling. Amen. He will keep us from falling. He's with us. Matubas sa Matthew 9:20. Ang pinakalamig ng promise of the commission. And I will be with you. Verse 20. Even to the very end of the day. Kaya ang promise matubas makita the great commission na mag-specify ni Jesus at the end. Kasi ang ba na to? Si Jesus! Parang kiningihin mo, si Jude, will keep us from falling. If you remain in Jesus, finishing the Great Commission, doing the job, He keep us from falling to present us. What's the promise? To present you before His glorious presence. Hallelujah! Matubang sa iyong presensya. Revelation 7:9-10. Before His presence. There'll be a great welcome of heaven. Morning, great welcome. Morning, a great celebration. The welcoming of the bride. The welcoming of every bride. Glorious presence standing before the throne. Umato diri. Without fault. Hallelujah. Kung nagsabot na ron, ay kabalakad sa Diyos. Ayaw, kumubin mo. Kaubos na. Kailinyuhan ka niya. Iyatang andamon. Without fault. Kasi Jesus ang atong master. Great joy. Iso mo naganto sa karon, remember sa promise, sa Romans 8:18-19. Our present suffering cannot be compared to the glory. Praise God. Ay mo kapanin karon? Iba yung manimo. Pilay pinakatas niya ikan, kanang 1,000 years, kana, initial pa lang na. Kanang 1,000 years, sa verse 10 sa Revelation, di ba? Atong basahan sa Revelation 7:10. Atong last verse. O sa ingon niya, sa Revelation, grabe nga promise. And they, dito sa 5, dili 7, sa verse 5, sa chapter 5, atong share, primero. Unsay promise sa chapter 5, verse 10, you have made them to be a kingdom and priests to serve our God and the reign on earth. Hallelujah. Hello. Ano daw taon mga huwag ng Isos? Kaysa, halibong katuig, umanta ng Kristo, kita ang reign, sir. Hello. Painuhanin mo ang imong edad? Kaya mo nakabot na rin, 100 pa. Hindi siya minahit. 1,000 years na umaloy. Ang na, patikin. Na-improve sa Diyos sa kalimutan, kinsa si Christ na muli. He-prove niya. He will prove to the world. To heaven, to Satan. Kinsa siya na muli, he wants to of you. That's the hope
glory, majesty. It's so on this morning. I just want you to raise up from your feet. Kalimutan ito. I don't want you to let us sing that. I don't know kung saan the song. I like the song. This is a declaration song from our tribe. This is a declaration song. Every time mabagay ako ng song, always reminds me, nag-remind ka ako kanunay. Ginoo mo dahil ang pananaw. Ang pananaw. As we sing this song, what is it about? Yeah, now I'm feeling it. I want you to sing this song to the Lord. With open up your mouth. Declare this song to the Lord. Let's worship Jesus, the Lamb of God. Oh, we give you glory, Lord Jesus.